Bigo umano si dating Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan na masawata ang mga questionabling flood control project. Kabilang yan sa mga idinitalye ng Independent Commission for Infrastructure sa kanilang bagong interim report. Balitang hatid ni Joseph Moro. Mga dating opisyal ng DPWH ang pinakakasuhan sa ikatlong interim report ng Independent Commission for Infrastructure na inihain sa Ombudsman. Kabilang si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan, dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo at Maria Catalina Cabral, dating District Engineer Henry Alcantara, Assistant Engineer Bryce Hernandez, Construction Chief JP Mendoza at 5 pang engineer ng Bulacan District Engineering Office. Ang inirekomenda ng ICI kasong administratibo na paglabag sa Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Kaugnay sa 72.3 milyong pisong Ghost Flood Control Project sa Bagong Silang, Plaridel, Bulacan. We'll be submitting our interim report and recommendation to the Office of the Ombudsman on the alleged involvement of several DPWH officials and employees in obtaining bribes of unwarranted monetary benefits from flood control projects. Tungkol kay Bonoan, sabi ng ICI may supervision at control siya bilang kalihim. Pero tinalikuran umano ni Bonoan ang tiwala ng publiko kaya nasa katuparan daw ang anomalya ng mga senior official ng DPWH. Nabigo raw si Bonoan na maging maingat kaya nagresulta raw ito sa anomalya. Ang umano'y kapabayaan ni Bonoan ay patungkol sa proyekto ng DPWH Bulacan 1st District sa kontraktor na Top Notch Catalyst Builders Incorporated na pagmamayari ng isang Yumir Villanueva. Sa investigasyon ng Commission on Audit ay hindi na itayo sa sinabing lokasyon ng proyekto. Pero may certificate of completion ito nitong May 2025 lamang at nabayaran ito. Kaya bukod sa kasong administratibo, pinakakasuhan din ng kasong kriminal na graft, malversation of public funds, falsification of public documents, at paglabag sa Government Procurement Act at Presidential Decree No. 1759. Sina Alcantara, Hernandez, ang owner ng Top Notch sa Villanueva at iba pang taga DPWH Bulacan District. Sinisikap ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni Bonoan at ng iba pang inirekomendang kasuhan ng ICI. Ang isinumiteng rekomendasyon ng ICI sasailalim naman sa fact-finding ng Ombudsman para malaman kung maihahain ito sa korte. Nakadetene pa rin sa Senado sina Alcantara, Hernandez at Mendoza. Ayon kay Senador Panfilo Lacson, sa Senado nang malamang magpapasko ang tatlo kasama ang kontraktor na si Curly Discaya. Posibleng sa November 14 ang susunod na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa anomalya sa mga flood control project. Pero depende kung mapagbibigyan dahil nakatakda rin pagdebatehan sa plenaryo ang 2026 national budget sa parehong araw. Inaasang ihaharap ni Lacson sa pagdinig ang isang testigong anay posible magtahi ng mga kailangan malaman para may mapanagot. Pinapa-finalize ko yung affidavit within the week, no? Kasi base sa kwento saka base do sa mga mga dapat ebidensya, mga dokumento, ledger, digital files, lahat ng notes. Kasi sabi ko sa kanya, kung magme-mention lang ng pangalan na walang suportang dokumento, wag na lang mag-mention kasi baka makasira lang ng tao. Maski may personal knowledge, kung wala naman siyang supporting documents, wag na lang magbanggit. Papadalahan naman ng imbitasyon sina dating House Speaker Martin Romualdez at dating Congressman Saldi Co na kapwa wala pang kumpirmasyon kung dadalo. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News.